Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang bigla namang natigilan ang isang miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa nilalaman ng liham upang mapatanong ang kasama nito na kung anong mali sa sulat na ipinadala. Kinakabahan naman itong napasabi na ang Annihilating Blade Squad at ganun na din ang kanilang Iron Squad na dalawa sa kanilang pinakabihasang squad sa kanilang sect, ay silang lahat ay nagawa ng mapaslang sa lugar ng Northern Sea Ice Palace. Sa lugar ng Dalai Lama's private training sa White Palace ng Potala Palace, ay agad naman na nagtungo ito sa kinaroroonan ng Blade Lord upang ibalita ang kanyang mga nalaman. Ngunit bigla naman na bumukas ito, upang mapasabi siya sa kanyang isip na ang makapal na bakal na pintuang ito ay hindi niya naisip na kusang babukas dahil lamang sa inner power, kaya naman ay napapatanong siya na kung gaano na kaya kalakas ang internal energy ng kanilang Blade Lord. Sabi pa niya na ang hangin sa lugar na ito ay kasing lamig ng hangin sa lugar ng North Sea, at ang presensya nito ay talagang nakakatakot. Sinasabing ang Great Fish Coon ng North Sea ay nagpalit ng anyo matapos nitong matamo ang kanyang kapangyarihang spiritual, at ang isa sa mga espiritu nito na nagawang magpalit ng anyo, ay ang Great Kong. Nang bigla naman na nagsalita ang Blade Lord na sinabihan na niya ito na maliban kung may ano na kakaiba ay huwag siya nitong gagambalin, dahil doon ay agad naman siyang napaluhod at sinabi na ang kanilang Slaughter Unit at ang Slaughter Blade Master na ipinadala sa Northern Sea Ice Palace, ganun na din ang Demon Iron Unit, ay ang lahat ay nawala na. Sa nangyari ay galit naman itong nagtataka sa kanyang sinabi, kaya naman ay nagpalabas ito ng malakas na kapangyarihan sa buong paligid, at agad na kinuha ang kasama nito gamit ang Void Capture. Nang makuha niya ito, ay napasabi naman ng Blade Lord na sa huli pala ay ang sinasabi nito na ang kanyang mga ipinadala ay hindi nagtagumpay. Sa isip nito ay napapasabi naman siya na ang malamig na yin energy na lumalabas sa katawan ng kanilang Blade Lord, at sa nakalipas na 2 araw ay malapit na nitong maabsorb ng tuluyan ang lahat ng spiritual energy na nilalaman ng True Core. Matapos ay nanginginig naman na napasabi ito na nakialam ang Demon God sa usapin patungkol sa Northern Sea Ice Palace, na labis naman itong ipinagtaka, kaya naman sabi nito na kung hindi lang dahil kay Qian Yuhun, ay magagawa nilang madala ng ligtas ang essence core ng Dragon Turtle. Dahil doon ay nagpakawala naman ang Blade Lord ng malakas na kapangyarihan sa buong paligid, upang agad itong mapatalsik sa dikalayuan, at napasabi na mukhang ang Demon God na iyon, ay maaaring pinupuntirya din ang pagkuha sa 5 espiritu ng mga halimaw na ito. Ang isa sa 3 kakaibang libro, ang True Classic ng Immortal White, isang koleksyon ng 108 kakaibang mga kwento na ipinapasa mula pa ng unang panahon, at ang Lin Fengguiyong, ay nabanggit sa Book of Rites na mula sa 5 klasiko ng Confucianism na tumutukoy sa kilin, phoenix, tortoise at sa dragon, at ito ay ang 4 spirits. Subalit ang mga ito ay naipasa lamang bilang isang mga alamat, at walang kahit na anong ang ebidensya sa aktwal na pagkakadiskobre. Bagamat sa True Classic ng Immortal White, ay ang 5 ito ay inilirawan na nakadetalye na parang ang hindi kilalang nagsulat nito ay nagawang makita ang mga ito ng harap-harapan. Ang unang manifestation ng 5 spirits ay naitala sa era ng 3 Sovereign at ng 5 Emperor, at sa bawat panahon na nagbabago, ay may isa naman na uusbong at may bago na lalabas. Habang umiiral ang mga nakakatakot na spiritual beast gaya ng Fire Kilin o ang Dragon Turtle na nagawang mapaslang ng mga tao, ay ang iba pang mga spirit ay naging tapat sa kanilang buong pag-iril sa pagkukultivate ng kanilang spiritual power at nagsusumikap sa lugar ng Immortal Realm. Kaya naman sa huli, ang chapter ng 5 spirits sa Immortal White Classic, ay nag-iwan ng misteryosong daanan na naging tampulan ng tawanan ng iba. Subalit mayroong kung sino ang sineryoso ito upang ikagulat ng buong Zhongyuan, at ito ay ang First Emperor ng Qin, ang unang taong pinagkaisa ang buong sentro ng kapatagan. Ayon sa mga tala ng Qin, na nawala kasama ng dinastiya, ay ang kanyang ministro na si Xu Fu ay nagawa ang kahilingan ng Emperor, at pinangunahan ang mga batang lalaki at babae sa pagtawid sa mga lupain sa paghahanap sa lahat ng sulok ng Central Plains. Subalit bigla na lamang na nawala si Xu Fu matapos na magtungo sa kanluran at ang ambisyon ng kanilang emperor ay mukhang namatay na din kasama niya. Bagamat kahit na ganoon ay may ilang balita na totoong nagawa ni Xu Fu na mahanap ang Great Kong, ang isa sa mga 5 spirit,
ngunit ang paniwalaan iyon sa kagustuhan ng Emperor na di kalaunan ay naging isang malupit na pinuno bago ito mamatay, ay maaari lamang na malubog ang mundo sa kaguluhan, kaya naman ay ang pagkawala ni Zufo ay upang maitago ang buong katotohanan. Sa loob naman ng opisina ng Dalai Lama, ay habang nagpapalabas ng malakas na kapangyarihan ang Blade Lord, ay napapasabi ang alalay nito na sa pakiramdam niya ay para itong dinudurog hanggang sa mamatay dahil sa lakas ng kanyang enerhiya, at sa ganitong kalagayan ay hindi na nakapagtataka pa na magagawa siyang mapaslang nito dahil sa labis na galit na kanyang nararamdaman. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang sinabihan naman siya ng Demon Lord na ang Fire Kilin ng Imperial Mausoleum at ngayon ay pati na din ang Essence Core ng Dragon Turtle na nasa Northern Sea Ice Palace, ay nagawa ng manakaw sa kanya. Kaya naman ang lahat ng mapa ng lokasyon ng Five Spirit na pinaghirapan niya na matipon upang sa paghahanda sa kanilang malaking plano, ay ngayon ay wala ng halaga. Dahil sa nakita nitong ginawa ng Blade Lord, ay sa isip nito ay napasabi siya na ang isang iyon ay ang Samadhi True Fire, ngunit bigla naman siyang natigilan nang sinabi sa kanya nito na bibigyan siya ng Blade Lord ng isa at huling pagkakataon, at dahil habang tinatapos pa niya ang pag-absorb sa core na ito, ay kailangan nilang magtungo sa Changbei Mountain. Nang galit naman itong napasabi na dapat ang huling True Core ng Five Spirit, ay dapat na mapasakamay na niya, matapos ay binitawan nito ang galit na kanyang iniipon sa sahig. Sa isip ng kasama ng alagad nito ay namamangha itong napapasabi sa kanyang isip na nagawa nitong wasakin ang sahig, ngunit hindi man lang nasira ang mapa na malapit dito, at mukhang ang mastery ng kanilang Blade Lord patungkol sa internal force ay talagang natamo na ang pinakamataas na realm. Nang napasabi naman ito sa kanilang Blade Lord na subalit kung magtutungo sila sa lugar na iyon ay ang kakaharapin nilang nagbabantay sa pasukan ng Changbei Mountain ay ang taong iyon. At nakita naman na ng sarili niyang mga mata 20 taon na ang nakakalipas kung gaano kalakas ang martial arts ng taong iyon. Sa nangyari ay sinagot naman siya ng Blade Lord na sinong nagsabi sa kanya na kailangan niyang paslangin ang taong iyon. Dahil ang Demon God ay ngayon ay nagtataglay na ng dalawa sa Five Spirit Core na ang ibig sabihin ay naghahangad din ang isang iyon ng walang hanggang buhay, kaya naman ang ibig sabihin lamang nun ay magtutungo din siya sa Changbei Mountain. Kaya naman ay tinanong nito ang kanyang tagasunod na kung naiintindihan ba niya ang nais nitong sabihin, na labis naman nitong pinagtakahan. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng ating bida na si Qian Yuun, ay bigla naman niyang binuksan ang kanyang hawak na mahiwagang sandata, upang may kung anong mangyari dito, at sa loob lamang ng ilang sandali ng pagbabagong anyo ng hawak niyang sandata, ay naging isa itong armor. Sa gulat naman ng tumatayong Palace Master ay napatanong siya na kung ito ba ang nakatagong kapangyarihan ng divine artifact na ito, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Kaya naman sa isip nito ay napapasabi siya na imposible ang mga nangyayari, dahil inakala niya na isa lamang nagkataon na nagawang makuha ng Demon God ang divine artifact na Profound Cold Ice Staff at nagawang maging master dahil lamang sa siya ang nakaunang nakakuha sa bagay na iyon. Subalit sabi nito na kahit alin man sa mga ulat patungkol sa Bigong o sa kahit na anong oral tradition, ay walang nakasaad dito na ang divine artifact na ito ay nagagawang magbagong anyo bilang isang armor. Kaya naman ay napapatanong siya na maaaring walang kahit na isa sa mga nakalipas na Palace Lord Master ang nagawang makuha ang tunay na kapangyarihan na iniwan sa kanila ng tagapagtatag ng Northern Sea Ice Palace. Bukod pa doon ay maging siya ay naniniwala na ang tanging nakatagong kapangyarihan ng sandata ay ang patungkol lamang sa Profound Cold Ice Art at ang Profound Cold Ice Palm Techniques na nakaukit sa sandata. Matapos na mapaluhod sa labis na panlulumo ay napatanong siya na kung talaga bang ang taong ito ang napili ng kanilang tagapagtatag, at kung talaga ba na pumili ito ng kanyang tagapagmana na hindi nagtataglay ng dugo ng kanilang mga ninuno. Dagdag pa nito na siguro ay magmula ng hinayaan ng kanyang mga tagapagmana na hayaan lamang na paslangin ng mga taong labas ang kanilang mga kadugo, ay ang espiritu nito ay nadismaya na sa kanila at ang kalamidad na ito ay kailangan nilang pagdaanan, at mukhang inaani na nila ngayon ang kung ano ang kanilang itinanim noon.
Nang bigla naman siyang natigilan nang sinabihan siya ni Cheon Yoo-won na kung magpapatuloy ito na kumontra sa kanya hanggang sa huli ay wala na siyang iba pang magagawa kung hindi ang alisan siya ng kanyang ulo ngayon na mismo. Ngunit bago niya gawin iyon ay nais muna niyang siyang aloki ng isa at panghuling alok. Sabi ng ating bida na kung susumpa ito ng katapatan at susunod sa kanya, ay ibibigay niya dito ang pwesto ng commander sa hangganan ng Hilaga. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ang dating tumatayong Palace Master na ang inaalok nito sa kanya ay ang taong mamumuno sa buong hangganan sa Hilaga, at siya ang mamamahala sa buong martial world sa lugar na iyon. Kaya naman matapos na bumalik sa dati nitong anyo ang sandata niyang hawak, ay marahan naman niyang iniabot ito sa kanya, na agad din naman niyang tinanggap, at labis na nakaramdam ito ng saya nang makitang hindi na siya tinatanggihan ng divine artifact. Kaya naman ay napasabi siya na ang demon god na ito ay mukhang nagsimula ng alab sa kanyang kaloob-looban, at ang taong ito na nakatayo sa kanyang harapan, ay maaaring maging ang pinakamalakas na martial master sa buong martial world na nakita ng sino man, at kung mag-iiwan siya ng kanyang pangalan sa kasaysayan na ang taong ito ang gumawa, ay hindi ba isa itong pinakamataas na karangalan na kanyang makukuha? Dahil doon ay masaya itong napasabi sa kanyang isip na muli siyang tatayo ngunit sa panig na ng Demon God. Kaya naman ay masaya nitong tinanggap ang alok sa kanya ni Cheon Yoo-won ng buong buo, at kahit na hindi siya karapat-dapat ay nagmamakaawa siya na tanggapin ng ating bida ang buo nitong katapatan. Dahil doon ay sinabi ni Cheon Yoo-won na ngayon ay itinatalaga na siya nitong commander sa hangganan ng Hilaga at magiging third great elder ng kanilang demonic cult, na masaya naman itong sinang-ayunan. Sa nangyari ay isa na naman top-tier master na 5 great experts level ang nagawang maipasok sa panahon ng pamumuno ni Cheon Yoo-won, at sa oras na ito, ay ang ating bida ay bukas na inilantad para sa unang pagkakataon ng kanyang ambisyon sa pagiging isa ng buong martial world. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.